Mga kapuso, magandang balita para sa mga gustong masilayan ng blood moon o yung total lunar eclipse ngayong gabi. Maaliwalas po ang kalangitan sa malaking bahagi ng bansa, maliban sa ilang lugar sa Caraga at Davao Region sa Mindanao. 7:34 ng gabi, ang peak ng eclipse na masisilayan kundi maulap sa inyong lugar. Dalawang weather system pa rin ang umiiral. Ayon sa Pag-asa, ang amihan sa extreme northern Luzon na lamang nakakaapekto kaya posible ang maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Easterlies naman na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Bukod sa init at alinsangan, may dala rin itong ulan. Batay sa datos ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng northern Luzon bukas. Malaking bahagi naman ng Mindanao ang maaaring ulanin lalo na sa hapon. Posible ang malalakas na ulan kaya mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero ugaliin pa rin ang pagdadala ng payong bilang proteksyon sa init. Pinatay sa saksak ang isang lalaking nakialam umano sa away ng kanyang katrabaho at asawa nito. Babala po sensitibo ang nahulikam na krimen sa Binyan, Laguna. Nakatutok si Oscar Oida. Pinilit pang makalayo ng lalaking ito base sa kuha ng CCTV alas 8:30 kagabi sa Binyan, Laguna. Pero nang matumba, inabutan siya ng isa pang lalaki at walang habas siyang pinagsaksak. Dali-daling tumakas ang suspect pagkatapos ng krimen. Base sa mga naiwang patak ng dugo sa lugar, mukhang mangilang beses nang nasaksak ng suspect ang biktima bago pa man ito bumagsak. Kinilala ang biktima na si Ruel Gepo. Isinugod pa siya sa ospital pero kalaunay binawian ng buhay. Nag-ugat umano ang krimen nang makialam ang biktima sa away ng suspect at asawa nito. Nagiinuman pa raw ang biktima at suspect na magkatrabaho sa paggawaan ng hollow block sa lugar. Nag-away muna yung mag-asawa. Yung dalawa na rin, kuwari ko, naiingayan yata. Yung nagipagtalo yata din. Huwag kayong mangalam din, away ng mag-asawa. Sabi nung sagot ng pilay. Kwento naman ng live-in partner ng biktima, sinubukan din niyang pakalmahin ang kinakasama. Huwag ka na mangilam, kasi away mag-asawa yan. Nag-away rin kami. Doon na nag-umpisa sa salitaan na murahan. Hanggang sa mauwi na nga ang lahat sa madugong katapusan. Kung nakikinig ka naman, maawa ka sa anak mo kapag ikaw nahuli. Kung gusto niya talaga, sumuko sa kusa. Nagkakasana ng manhunt operation ng pulisya para mahanap ang suspect na naharap sa kasong homicide. Na-identified naman siya ng ating kapulisan. Sana isuko na lang niya ang sarili sa Binyang PNP. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Malafiesta ang homecoming sa GMA compound ng Kapuso Big 4 ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Bukod sa GMA Network family, kabilang din sa mga sumalubong ang fans ng 4 na Sparkle Star. Ang masayang ganap sa chika ni Nelson Canlas. Maingay, makulay, at punong-puno ng saya. Malafiesta ang naging grand salubong ng GMA Network para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big 4 na sina Caprice Cayetano, Keith Fornales, Ashley Sarmiento, at Princess Alia. Nagsama-sama sa GMA compound ang daan-daang fans na kompleto pa sa banners, gifts, at overflowing party food to surprise their biases. Medyo hindi ako sanay kasi syempre po sobrang tagal din namin sa loob ng bahay. Pero ayun nga, sobrang happy ko din sa labas kasi hindi po namin na-expect na ganito pala talaga. Grabe yung suporta ng mga fans. Sobrang masaya po ako. Sobrang, di ko po in-expect na ganito po pala ka-grabe yung homecoming. So super thankful lang po kayo. Nung nakita ko po yung mga tao, nagulat po ako kasi hindi ko po talaga na-expect at sinupress lang po kaming 4. Kaya ayun, natuwa po ako nung nakita ko po lahat ng mga fans po namin. Pinangunahan ng Grand Kapuso sa lubong ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Kapuso Network. All of them really deserve
the win, yes. Madami na. Pero syempre, wag muna ngayon sabihin, pero lahat sila may nakaabang na. So, meron silang mga individual projects, may mga magkakasama, may collab. So, abangan natin yan lahat. Na-excite po talaga ako sa mga future po namin mga projects, lalo na po kaming lahat. Kaya na-excite na po ako sa magiging journey po talaga naming housemates. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Pinarangalan ang 4 na Filipina sa 32nd Annual Actor Awards sa Los Angeles, California. Very proud ang Pinoy cast ng medical drama series na The Pit na sina Kristen Villanueva, Emilyn Abellera at Isa Briones nang makuha nila ang Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series. Kabilang naman si film actress and singer Hailey Steinfeld sa horror film na Sinner na nanalong Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture. Magandang gabi mga kapuso! Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isa rin ba kayo sa mga nakatingala ngayon sa ating kalangitan? Kung oo, tiyak nasaksihan nyo rin ang tila pagbabago ng kulay ng ating buwan. Pulang-pula po ito ngayon. Ito yung tinatawag natin na blood moon. Resulta na nangyayari ngayong total lunar eclipse. Alas 4 pa lang ng hapon, abala na ang miyembro ng Philippine Astronomical Society sa pagsiset up ng kanilang mga telescope dito sa Luneta sa Maynila. Sa gabi kasing ito, masasaksiyan daw sa ating kalangitan ang isang total lunar eclipse. So we have set up 3 telescopes and ang public po ay libre po silang makakasilip dito. So nandito po kami sa Rizal Park from 6 p.m. up to 10 p.m. Makikita po natin ang total lunar eclipse na matatakpan po ng shadow ng Earth ang ating buwan by 7 p.m. And then by 7:30, makikita po natin ang totality of the eclipse. Ang eclipse ay nangyayari kapag naghahanay ang araw, Earth at buwan. Lunar eclipse ang tawag kapag nasa gitna ng buwan at araw ang Earth. Dahil dito, natatakpan ng anino ng Earth ang buwan. May 3 klase ng lunar eclipse. Penumbral lunar eclipse ang tawag kapag dumadaan lang ang buwan sa outer shadow ng Earth, o yung tinatawag na penumbra. Ang resulta, bahagya lang ang pagdilim ng buwan. Ang partial lunar eclipse naman ay nangyayari kapag hindi pantay ang pag-alay ng araw, Earth at buwan. Kaya bahagi lang ng buwan ang natatakpan ng anino ng araw. Ang nasasaksiyan naman ngayong gabi ay ang tinatawag na total lunar eclipse. Nangyayari ito kapag buong buwan ay pumapasok sa pinakamadilim na anino ng Earth, o yung tinatawag na umbra. Sa lunar eclipse, halos lahat ng mga bansa na nasa night side, kung saan yung oras ng lunar eclipse ang nangyayari, makakakita. May mga nabasa ako na sinasabing dito sa Manila makikita, mali yun. Sa buong Pilipinas, makikita yon, hindi lang sa Manila. At hindi natin kailangan gumamit ng mga solar filter. Basta clear ang sky, safe tignan ang lunar eclipse. Isa sa mga nakabamanghang nangyayari tuwing total lunar, ang tila pag-iba ng kulay ng buwan. Nagiging pula kasi ito, kaya tinatawag din itong blood moon. Pero bakit nga ba namumula ang buwan tuwing may total lunar eclipse? Kuya Kim, ano na? Mga kapuso, live na live tayo kayo dito sa Luneta kung saan nagsasagawa ang Philippine Astronomical Society ng public viewing ng total lunar eclipse. Meron sila rito mga telescope para mas makita natin ang malapitan ng blood moon. Ito po sila ngayon. Kaninang 7:04 nagsimula yung tinatawag nating totality o yung part ng eclipse kung saan ganap na natatakpan ng anino ng Earth ang buwan. Sa oras namang ito, nangyayari na ang maximum eclipse kung saan makikitang pulang-pula na ang ating buwan. At kaya nagiging pula ito dahil ang liwanag ng araw na dumadaan sa atmosphere ng Earth ay nafi-filter at tanging red light lang ang nakakalusot mula sa araw at matama sa buwan. Blood moon, kahit wala tayong mga special na salamin o mga lenteng makakapaglat po. Ang huling total lunar eclipse na nagsilayan ng December 8, 2025. Ang susunod naman, December 31 pa sa taong 2028. Medyo matagal po yan, kaya kung may pagkakataon kayo silipin ang buwan ngayon, habol na po. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na?
Laging tandaan, kimportante ang may alam. Magmula rito sa Rizal Park, Luneta sa Maynila, ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Makikipagtulungan sa UP Resilience Institute ang San Juan City Hall kaugnay sa pagresolba sa traffic at baha. Nakatutok si Bernadette Reyes. Traffic at baha, kapwa matinding perwisyo sa publiko. Kaya naman pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng San Juan kung paano maiibsan ang epekto nito. Nakipagkasundo ang LGU sa UP Resilience Institute at National Center for Transportation Studies para sa teknikal at sayentipikong mga pag-aaral kung paano masosolusyonan ang problema. It's really more on a larger, like disaster risk reduction and mitigation, climate change adaptation, urban planning, transport planning, and it includes not just science but governance as well. Ang San Juan River na madalas tumataas ang tubig tuwing tag-ulan, bagaman nakapangalan sa lungsod ng San Juan, sakop ng iba't ibang LGU. Kaya naman plano ng lungsod na maging bahagi rin ito ang iba pang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. San Juan will be the pilot. Kumbaga, ang proof of concept dito sa San Juan, again, when it comes to flood mitigation, disaster resilience, yung sustainability efforts, and of course, pati yung ating traffic management. Once we're able to establish the partnership in San Juan, we will now scale it up to the Metro Manila Council. Sabi naman ng UP Resilience Institute, hindi na daw mawawala ang baha, pero ang mahalaga raw magkaroon ng flood management na ginagamitan ng siyensya. Halimbawa, dapat magkakaugnay ang Drainage Master Plan sa Metro Manila. Ang pwedeng mawala, yung napakalaking baha. Kasi if we are able, kaya yung plano, hindi pwedeng separate yung Quezon City doon sa Caloocan, doon sa San Juan. Yung magagawa sa Quezon City, makakatulong doon sa San Juan, tsaka Manila. Ayon sa National Center for Transportation Studies, bukod sa mga makabagong teknolohiya, mahalaga ang pagtutulungan ng mga local government units para mapabuti ang daloy ng trapiko. Ang objective really is to involve other LGUs as well para po sa kaiulad ng, para po mag-improve unang-una po ang trapiko, ang traffic management, as well as yung planning in terms of sa how to strengthen ito pong yung disaster risk management natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pati presyo ng kuryente, pinangangambahang ding tumaas dahil sa epekto ng gulo sa Middle East. Paghimok ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno, pati sa publiko, magtipid lalo sa paggamit ng mga produkto at serbisyong ginagamitan ng langis. Nakatutok si Maki Pulido. Sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan, bukod sa presyo at supply ng krudo, may agam-agam din kung maapektuhan ang presyo ng kuryente. May mga power plant pa rin kasi ang Pilipinas na pinatatakbo ng krudo. Pero sabi ng Department of Energy, minimal o kakaunti lang yan, kaya hindi raw masyadong makakaapekto sa ating power supply. Technically, we are not dependent on oil for electricity. Only 3% of oil is used for electricity. Although there will be indirect impact kasi the shipping cost of importing other fuels like coal, for example, might be affected, pero wala pa naman kaming napapansin dyan. Ang inventaryo ng mga produktong petrolyo ng mga oil companies sa bansa aabot daw ng hanggang 2 buwan. Gayunman, kung tumagal ng gera, humihingi na raw sa kanila ang DOE ng contingency plan kung saan bibili ng langis sa labas ng Middle East. We are assuring na hindi po pupunta kayo sa gasolinahan at walang gasolina doon. Hihingin rin daw ng DOE sa mga oil company na utay-utayin ang anumang oil price increase. Instead of one time, baka pag-usapan yung over a series of adjustments, weekly or a number of days. At nagawa na ho natin ito recently dun sa nangyaring Israel-Iran missile conflict. Sa gitna nito, inutusan na ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga paraan ng pagtitipid. Hinimok din niya ang publiko na gawin din ito.
We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. All of these things can come together. Ang Department of Labor naman hinihimok ang mga employer na magpatupad ng work from home arrangement. Hindi lang daw mga empleyado ang makikinabang dito, kundi pati mga kumpanya. Ang condition lang dito, Maki, dapat may voluntary agreement yung workers, may voluntary agreement yung employers, at gagawa sila ng telecommuting program. May magagawa rin daw ang motorista para makatipid ng hanggang 20% sa konsumo ng gas, sabi ng DOE. Kabilang dyan ang tamang tire pressure, bigat ng gamit sa sasakyan, paghinay sa bilis ng takbo, paggamit ng aircon at pag-iwas sa hard braking o madiin na preno. Every time po kasing nag-a-accelerate ang sasakyan, mas madami siyang kinukonsumo na gasolina to rev up to reach a particular speed. Pagka nagpreno ka, sayang yung ginastos mo na dun sa takbo. Kaya parati nating pinapaalalahanan yung ating mga kababayan, iwas yung hard brake. Ang mga negosyanteng nagbebiyahe ng gulay, nagsasabi na ngayon pa lang, hindi na maiiwasang magmamahal ang kanilang paninda. Dahil hindi lang naman sa transportasyon ginagamit ang diesel, kundi pati sa makinarya, sa pagtatanim, pati na sa patubig. Minsan po, pinapasa din po sa presyo ng gulay. Doon po pinabase, pag tumaas po yung diesel, tataas din po yung gastos po namin. Kaya mapipilitan din po kami minsan itaas yung presyo ng gulay ng konti. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nasa Pilipinas para sa isang state visit ang Pangulo ng Republic of Korea na si Lee Jae-myung. Nagtungo siya sa palasyo kung saan ilang kasunduan ang naselyuhan. Nakatutok doon live, si Ivan Mayrina. Ivan! Emil, kasalukuyang naririto pa rin sa Palasyo ng Malacanang si Korean President Lee Jae-myung para sa banquet na inihanda ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanya at sa kanyang official delegation. Ilang mahalagang kasunduan din ang naisapinal kasunod ng pagpupulong ng dalawang lider. Personal na winelcome ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos, si Republic of Korea President Lee Jae-myung at First Lady Kim Hye-kyung. Kasama rin ang dalawang lider, ang ilang mga piling miyembro ng kanilang gabinete. Sa kanilang mga panimulang pananalita bago magsimula ang kanilang bilateral meeting, pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Korean government sa kanilang naging suporta sa mahalagang infrastructure projects tulad ng Pangil Bay Bridge sa Tubod, Lanao del Norte na pinondohan ng pautang ng Import-Export Bank ng Korea. Ilang mga proyekto pa ang popondohan sa pamagitan ng pautang mula sa Korea. May free trade agreement din ng Pilipinas at Korea na nakatulong sa paglawak ng export market ng mga produktong Pinoy at lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Hindi rin pinalampas ng Pangulo na banggitin ang pagkahumaling ng mga Pinoy sa kulturang Koreano mula K-pop, K-drama at maging sa Korean food. Filipinos also have embraced very much Korean culture, starting with K-pop, K-drama, and of course our shared values. Pinasalamatan naman ng Korean President ang mahaba at malalim na ugnayan ng dalawang bansa mula sa pagsuporta ng mga Pilipino sa Korea noong Korean War hanggang sa nagpapatuloy na economic cooperation. Handa raw suportahan ng Korea ang mga advocacyang naisisulong ng Pilipinas sa pangunguna nito sa ASEAN ngayong taon at nagpahayag ng pagnanais sa patuloy na paigtingin ang ugnayang ito lalo na sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa mundo. 할 수 있기를 기대합니다. In addition, in today's meeting, President Marcos and I discussed not only the regional, but also the international situation, including the Middle East. Emil, sa pagtatapos nga ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ni President Lee ay 10 kasunduan ang formal na pinirmahan sa larangan niya ng ekonomiya, ng teknolohiya, sa defense procurement para sa modernization ng AFP, sa larangan ng police cooperation o kooperasyon sa pagitan ng pulisya ng dalawang bansa at gayon din sa Korean language education. Pareho namang nagpahayag ng suporta ang dalawang lider sa pagtindig para sa kapayapaan sa Indo-Pacific region, sa Korean Peninsula at sa agarang pagresolba sa sigalot sa Middle East. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Binabantayan ng Pag-asa ang tsansang magka-El Nino sabay sa habagat season na maaring magdulot ng mas malalakas na bagyo. Pero wala pa man yan at ang parating na tag-init, mataas na init factor na po ang naitala sa ilang lugar sa bansa.
At nakatutok si Mark Salazar. Abot 7 lugar na ang nakaranas ng 40 to 41 degrees Celsius init factor kahapon. Kabilang sa isang bayan sa Negros Occidental. Kapag nasa labas ka at 40 degrees, 40 to 41, ito ay kinakategorize natin kung saan nandun na tayo sa tinatawag natin na danger. Kaya medyo alarming ito, hindi pa nga talagang tag-init. Ayon sa Pag-asa, ang maagang pagpalo ng heat index ay senyales na ang paparating na tag-init ay pwedeng sumagad sa 52 degrees Celsius sa pakiramdam. Most likely, 50 pataas, which is 52 extreme danger. So yung may mga pre-existing condition, kagaya ng mga high blood or yung mga matatanda, so mas prone sila na pwedeng ma-heat stroke. So yun yung may mga pre-existing condition na lalo na yung mga nasa labas. At yung mga mga outside workers. Isa pang binabantayan ng Pag-asa, ang El Nino na lampas 50% na ang posibilidad na ma-develop sa July, August at September. Delikado pa namang sumabay ang El Nino sa panahon ng habagat. Nakita na natin yan sa mga taong July din nagsimulang magka-El Nino. Ang makikita natin maikumpara is yung time ng 2014, 2015 at saka yung 2009-2010 na kung saan nung 2009-2010 meron tayong Tropical Storm Ondoy ng September yon, and then yun naman 2014-2015 nagkaroon tayo ng Typhoon Glenda na nagkaroon ng malawakan ng mga damage lalo na po dyan sa may Bicol area, Southern Luzon and including Metro Manila nung naapektuhan tayo ni Typhoon Glenda. Hopefully hindi naman po mangyari, but then yun po yung mga possible na posible na mangyari kapag matuloy po itong El Nino ng ganong mga panahon din, mga around kasagsagan ng ating habagat season. Pagkatapos pabagsikin ng El Nino ang ating mga bagyo at habagat, saka naman ito paiigtingin ang tagtuyot na magsisimula sa Disyembre na titindi pa hanggang summer 2027. Maaring maapektuhan nito yung mas mainit na temperatura natin na mararanasan sa next warm and dry season months natin sa 2027. So, ito yung kailangan din nating i-monitor. Nagsanib puwersa ang Pag-asa at Department of Agriculture para gabayan ang mga magsasaka sa kanilang planting season habang may El Nino. Naalala niyo yung kwento ng daang libong mga magsasaka na sinalanta ng El Nino noong 2024? Yung bilyon-bilyong pisong halaga ng produksyon na nawala dahil sa tagtuyot. May mga leksyon naman daw natutunan dyan ng Department of Agriculture at may mga solusyon daw na susubukan para maiwasan na ang ganyang problema sa agrikultura. Ang malaking learning doon sa 2024, you need to prepare for the worst. Yung solar-powered irrigation project. Dalawa ang sinosolve nun eh. Una, pwede kang groundwater, pwede ka dun sa open water source. So maganda yun. Hindi ka nagagamit ng crudo. And then kapag controlled kasi ni farmer yung irrigation, yung irrigation water, mas madali niyang makapag-diversify. May nakakasanang 340 million peso funding para makapag-deploy ng teknolohiyang tutulong sa magsasakang sumalag sa El Nino. Kung El Nino ka nito, importante ito doon sa mga tail end ng NIA, na yung dulo ba, yung hindi masyadong nararating ng irrigation ng NIA. And of course, doon sa mga walang patubig pa ng NIA, na meron kang sustainable source coming from both the groundwater mo at saka doon sa open water source. Yung open water source, yung malalaking ilog, lawa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok, 24 oras. More than a month to go at malalaman na kung bakit ganon ang title ng upcoming horror film na Huwag Kang Titingin. Sa mismong shoot nga nito, makatindig balahibo na ang mga naranasan ng cast. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa paparating na tag-init, tiyak daw na tulo pawis sa kaba pag napanood ang upcoming horror film na Huwag Kang Titingin na collab project ng GMA Pictures at Mentor Productions. Ang mga bidang sina Sofia Pablo at Allen Ansay, tumindig daw ang balahibo sa location pa lang. Kami ni Sophie, nag-shoot mismo kami sa sementeryo ng madaling araw hanggang umaga. So talagang habang ginagawa namin yung mga eksena talaga, as in parang talagang totoong natatakot. Bukod sa talagang matakotin kami naman yan. Ikaw lang talaga. Ako pala.
Magugulatin siya, Magugulatin lang ako, pero hindi ako matatakotin, oh. Si Sofia nga raw na mahilig manood ng horror movies. Aminadong hindi kinaya kahit na script pa lang ang binabasa. Nung binabasa ko po yung script nung unang sinend sa akin, mag-isa kasi ako noon, hindi ko tinuloy kasi natakot ako. As in like, kasi alam naman natin na yung producers, which is GMA Pictures and Mentor, ang galing din nila talaga na gumawa ng horror. So, very exciting na napabilang kami sa gantong film. Ang kapwa ex-PBB housemate ni Sofia na si Marco Masa, nasuki na ng horror films, iba raw ang naging pakiramdam nang mag-shoot ng pelikula. Nakakatakot siya, honestly. Like, ibang klaseng takot yung naramdaman ko. Kasi while reading the script, medyo creepy na siya. Pero nung nandoon na ako sa set, mas doon nag-sink in sa akin. At nung nakita ko na yung nakakatakot, as in, talagang nakakatakot siya at nakakadala din. Si Sean Lucas, may hindi raw malilimutan na eksena. Parang may parade yung pupuntahan naming parang baryo, sitio. Tapos lahat nakatakip yung muka, lahat may mga belo, may mga... So kami mismo na nandun kami mismo sa set, talagang nakakatakot talaga siya. It really sets the vibe for the whole movie. Kasama rin sa cast, sina PBB Celebrity Collab Edition First Season housemates, Shuvi Etrata, Michael Sager, Josh Ford, Charlie Fleming at Kira Ballinger, pati na si Anthony Constantino. Sa umaaligid, madaling maakit ang mga ligaw na kaluluwa. Kahit na anong mangyari, huwag muna kayong titingin. Bakit bawal po tumingin? Baka hindi na kayo makabalik. At kung bakit huwag kang titingin ang title ng horror film, malalaman daw pag napanood ang pelikula. Nakita nyo naman sa trailer, sa dulo, napatingin ako. So, syempre abangan nyo kung anong mangyayari kapag napatingin ka sa umaalikid. Kasi ayun, merong mga supernatural creatures na nararamdaman mo lang. Pero pag nakita mo, hindi mo gugustuhin makita. Showing na sa April 15 ang Huwag Kang Titingin sa mga sinihan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.